Hello, magandang araw sa inyong lahat, mga solid kong tagapagsubaybay. Pasensya na kung medyo matagal ako nakapag-update sa susunod na mga chapter dahil nagpahinga muna ako ng kunting panahon. Sana naman maintindihan niyo ang kalagayan ko. Narito muli si Don Romantico para manghatid sa inyo ng mga kwento na nakakasabik, nakaka-inspire at syempre nakapagbigay sa atin ng aral. Ating nalaman doon sa last chapter na nandun na si Rex sa kanilang bahay, sa bahay ng kanyang totoong magulang. At kahit masakit man sa kanya, naiwan ang kanyang kinagis ng magulang, pero ganyan talaga ang buhay. Hindi natin alam ang ating hinaharap. At ipagpatuloy natin ang next chapter sa Sana'y Ako Na Lang Season 3. Sana'y samahan niyo pa rin ako para ipagpatuloy ang kwentong ito. At kung bago ka pa lang dito sa channel na ito, please paki-subscribe na rin para marating natin yung requirements ni Lulu YT. Alam nyo na yun, 1K subscriber. At please, kung nakapag-subscribe ka na at kung nagustuhan mo ang kwento, pakiclick na rin sa notification bell button para lagi kang updated sa mga susunod ko pang mga video. And please do support sa dalawa ko pang channel, ang Amazing Skills at saka yung isa pa, ang Kuya Rex. Please subscribe na rin kayo doon at manood sa mga video. Kumusta na kaya siya? Okay lang kaya siya? Ganun pa din kaya ang itsura niya? Matutuwa kaya siya kapag nakita niya ako? Maaga akong nagising para ipagluto sila mami at daddy, pati si Kuya Samuel at Andrea. Alam niyo, nailang pa din talaga ako na tawagin sila na mami at daddy kasi hindi naman ako sanay. Ang alam ko lang dati, mama at papa. Pero since ayun ang gusto nilang itawag ko sa kanila, ay ayun ang itatawag ko sa kanila. Sir, ako na po magluluto. Trabaho namin to. Awat sa akin ng isang katulong. Nako, okay lang po. Sanay naman po ako na ginagawa to. Alam nyo, hindi pa din ako makapaniwala na nandito na kayo. Sa tagal ko na dito, hindi ko akalain na makikita ka pa nila. Gaano na po ba kayo katagal dito? Magli5 taon na po. Kaya masyado na masasabi ko na saksi ako sa mga hirap na pinagdaanan nila. Magkikita ka lang. Ganun po ba? Masaya din po ako na nakabalik ako sa totoo kong pamilya. Habang nagluluto ako, ay nakipagkwentuhan ako sa kanya. Medyo madaldal siya kasi ang dami niyang naikwento sa akin about sa mga Montes, lalo na kay Mami Aurora. Napakabait daw nito at ito talaga nagpursigi na mahanap ako. Kaya bilang sukli ay hindi ako magiging pabigat dito. After namin magluto ay nagpatulong na din ako mahain ng mga kakainan namin. At guess what kung anong niluluto ko ngayong almusal? Ay di paborito kong talong. Nagprito lang ako dahil
Ayun ang pinakamadaling lutuin, ang turtang talong at ham. Sana kumakain sila ng turtang talong. Sabi kasi ng katulong ay hindi sila masyadong nagluluto dahil busy lahat ng mga tao dito. Kaya madalas ay nagpapadeliver lang sila. Ate Susie, anong klaseng amoy yun? Biglang dumating si Andrea at tinignan yung mga nakahain. Nakauwi na pala siya. Hindi ko napansin na nandito na siya. Andrea, nagluto ako ng turtang talong. Tapos ham. Masarap yan, gusto mo ipagain na kita? Sabi ko sa kanya at napatingin ulit siya sa akin. Pagkain ba yan ng mga mamahirap? Sorry, hindi ako kumakain yan. Ate Susie, I want bacon. Ipagluto mo nga ako. Masarap yan. I-try mo pa. Nakakaintindi ka na naman, di ba? Ang sabi ko, hindi ako kumakain yan. Kung gusto mo, pakain mo na lang yan sa mga alaga naming aso para hindi sayang ang efforts mo. Pero, iwan ko lang kung kakain yan ng aso namin. Medyo na-hurt ako sa sinabi niya. Alam kong simple lang ang niloto ko at walang-wala sa madalas nilang kinakain. Pero taba ba nasabihin pa niya yun? Wow! Ang bango naman! Ano yun? Nagising na din si Kuya Samuel at agad na tinignan kung ano ang nakain sa lamisa. Turtang talong? Sino nagluto nito? Tagal ko nang hindi nakakain nito ah. Ako ang nagluto nan, Kuya. Pasensya ka na. Wala kasi akong ibang maluto dito. Bakit ka naman nagsusuri? Ayos lang yun. Mukhang masarap eh. At saka ngayon na lang ulit ako nakakain ng ganito. Puro kasi kami pork, beef at chicken. Iyo, yeah. May nang sabi ni Andrea, pero narinig ko pa rin. Iniisip ko na lang na iba-iba talagang panlasa ng mga tao. Yung iba mahilig sa gulay. Tapos yung iba naman puro karne lang ang gusto. Masaya ako dahil kahit papano ay nagustuhan ni Kuya ang luto ko. Ilang minuto lang din ay bumaba na din sila Mami at Daddy. Akala ko hindi nila nagustuhan ang luto ko. Pero nagkamali ako. Halos wala nga natira sa niluto ko. Ngayon na lang ulit ako nakakain ng ganito. Sino nagluto nito? Tanong ni Mami. Ako po. Wala po kasi akong magawa. Kaya nagpresenta na ako na magluto. Marunong ka pala magluto? Opo. Tinuruan po kasi ako nila Mama at Papa sa bahay dati para kahit wala sila ay makakain ako na mag-isa. Huli ko na na-realize na hindi ko pa pala binabanggit ang sila Mama at Papa kapag kaharap ko sila. Minsan talaga hindi naawat ang bunganga ko eh. Sorry po. Ayun lang po ang nasabi ko dahil nahiya na ako. Kung papagalitan nila ako, okay lang. Tatanggapin ko. Dahil kasalanan ko naman. It's okay. Hindi naman namin maihalis ang kinalakihan mong pamilya sa'yo. Pero sana mas bigyan mo kami ng chance para magiging pamilya sa'yo. Tama siya. Sa ngayon,
kailangan ko muna na mag-focus sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nun ay kakalimutan ko ang pamilyang kinalalakihan ko. Ano? Sigurado ka? Ate mo yung bruhang yun? Tumawag sa akin si Rex at sinabi niya na nandun na siya sa mga montes. At ang nakakawindang nito ay kapatid niya pala, si Bruhang Andrea, at ate niya pa. Mukhang delikado ang kaibigan ko doon ha. Okay ka lang ba dyan, be? Nagmamalita ba ang bruha? Gusto mo, puntahan kita dyan para ako nang kakalbo dyan. Hindi na, be. Ayos lang ako dito. Basta, kapag inapi ka, tawagan mo lang ako. Yari yun sa akin. O sige, may tatanong pala ako sa'yo. Ano yun? Di ba kapatid mo din si Samuel? Oo. Tigilan mo ako, hindi pa kami masyadong close noon. Kaya, hindi kita manalakad sa kuya ko. Grabe siya oh. Wala pa nga akong sinasabi. Tigilan mo ako, Miles. Alam ko na yung mga galawan mo. Doon din yun papunta. Ay, doon din ba yun? Sige, pag close na kayo, lakad mo ko ha. Nagtawanan na lang kami, dalawa dahil ganyan ang mga galawan namin noon eh. Noong mga high school pa lang kami. Kaya ako lang pala kasi yung si Rex loyal yun kay Mark. Akala ko nga hanggang pagtanda si Mark pa din ang mamahalin niya eh. Pero ngayon si Nathan ang nagwagi sa puso ng kaibigan ko. Nainggit nga ako kay Rex dahil siya may love life at going strong, pero ako until now wala pa din. Ilan ko kaya mahanap si Mr. Right? Lord, baka naman kahit yung kuya na lang ni Rex. Nanibago pa din ako sa bago kong bahay. Parang hindi pa din ako makapaniwala na sa ganitong bahay talaga ako nakatira. Pero ibang iba to sa mga napanood ko sa TV dahil sila ay halatang walang kaarte-arte sa buhay. Iwan ko na lang kay Andrea. Nakwento kasi sa akin ng isang yaya na bago pala sila yumaman ay nanggaling din sila sa hirap. Dahil sobrang boring ay hindi ko makausap si Nathan. Dahil oras ng trabaho niya at naisipan kong bumaba para maglibot-libot at malibang. Habang naglalakad ako, may narinig akong mga boses na nagtatawanan. Kaya naman tinignan ko kung sino yun. Pagkakita ko ay sila Kuya Samuel at Andrea lang pala. Pinagmamasdan ko lang sila at kita ko talaga ang labis na saya. Sana maging close ko din sila. Oh Rex, halika dito. Sumali ka sa amin. Yaya sa akin ni Kuya Samuel. Sa lalim ng iniisip ko ay hindi ko napansin na nakita na pala nila ako. Hindi na kuya, may gagawin pa din kasi ako kaya kayo na lang. Huwag ka nang maya. Halika na dito. Tumayo si Kuya Samuel at tinila ako papaupo sa tabi nila at binigay niya sa akin yung isang controller. Okay yan, maglaro na tayo. Hindi na, ayoko na.
Kayo na lang, nawalan na ako ng gana. Padabog na tumayo si Andrea at iniwanan kaming dalawa ni Kuya. Nagilty tuloy ako kasi ang saya-saya nila kanina. Tapos dumating lang ako, wala na. Kuya, aalis na lang ako. Kayo na lang ni Ate Andrea maglaro. Wait, tawagan ko na siya. Tatayo na sana ako pero pinigilan ako ni Kuya Samuel. Hayaan mo na yun. May tupak lang yun. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala doon. Naglaro na lang kaming dalawa ni Kuya. At syempre, tinuruan niya ako kung paano laruin. Yun dahil nga sa first time ko at never ko pang nalalaro yon. Bahala na po kayo na mag-imagine kung anong game yon. Ilang oras kami naglaro at tawa lang kami ng tawa. Kasi baka matatalo pa ako ng bata sa sobrang slow ko matuto. Next na maglalaro tayo, dapat matuto ka na para hindi ka natatalo. Ha, syempre, ikaw bihasa ka na eh. Ako kanina ko lang nalaro. Kaya mag-practice ka. Grabe, nagutom ako doon ah. Ikukuha kita ng merinda, Kuya. Talaga? Sige nga. Kumuha ka na din ng para sa'yo para sabay na tayo kumain. Ganito pala ang pakiramdam ang magkaroon ng kuya. Ang sarap sa pakiramdam. Umiti na lang ako kay Kuya at tumayo na para kumuha ng mamimerienda. Gutom na din kasi ako. Habang papunta ako sa may kusina ay nakita ko si Andrea na nakaupo at naisip ko na isabay na din siya. Baka gutom lang yon kanina kaya mainit ang ulo. Masaya ako nagpapatulong kay ate, yung katulong dito kasi hindi ko kasi alam ang pangalan ng mamerienda namin. At sabi niya sa akin ay paborito daw nilang turon kaya hindi maubusan ng saging dito sa bahay. Dahil lulutuin pa yon ay sinabi ko kay Kuya na matatagalan pa ang sagot naman niya ay okay lang daw kasi naglalaro pa naman daw siya. Ilang minuto lang din ay natapos na naming lutuin ang mga turon. Pero bago ako dumaan kay Kuya ay dumaan muna ako kay Andrea. Pagdating ko sa tapat ay tinitigan niya lang ako ng masama. Andrea, gusto mo? Ayoko. Just leave me alone. Hindi pa nga niya nakikita kung anong dala ko pero ayoko agad ang sagot niya. Turon to oh. Di ba favorite mo to? Masarap to. Kami ang nagluluto nito. Dati, favorite ko yan. Pero ngayon, hindi na. Lalo na, ikaw ang nagluluto. Ouch! Grabe talaga siya sa akin. Di pa nga natitikman eh. I-try mo. Masarap to, promise. Inabutan ko siya ng isang turon. Pero, tiningnan niya lang yon. Ayoko nga. Sige na, i-try mo kahit isa lang. Masarap to. Nilapit ko sa kanya yung turon na dala ko. Dahil alam kong favorite na to at di rin siya makakatiis. Ano ba? Sinabi ng ayaw ko eh. Hindi ko in-expect ang ginawa ni Andrea. Hinawi niya ang kamay ko. Kaya nabitawan ko ang dala-dala ko at yung turon na pinaghihirapan naming lutuin
ay natapon lahat sa lapag. Pero ang mas nakakalungkot ay babasagin pa ang pinaglagyan ko. Ayan ang kulit-kulit mo eh. Ang kulit-kulit mo kasi. Sabi ng ayaw ko eh. Pilit pa din ng pilit. Para akong maiyak sa nangyari. Dahil nasayang yung mga turon. Pero pinigilan kong umiyak para lang mapakita sa kanya na hindi ako iyakin. Agad ko itong pinulot pero aksidente akong nasugatan ng bubog. Rex? Andrea? Ano nangyari dito? Nag-away ba kayo? Di ko alam kung anong isasagot ko sa tanong niya. Dapat ko bang sumbong si Andrea? O mananahimik na lang ako para hindi na lumala ang problema? Of course not. Kahit itanong niyo pa sa kanya, di ba Rex? Tumingin sa akin ang masama si Andrea na parang sinasabi na subukan ko lang magsumbong at mayayari ako sa kanya. Ay, opo, nadulas lang po kasi yung kamay ko kaya nabasag. Sorry po talaga. Sagot ko na lang. Nasugatan ka? Tara, gamutin natin yan. Hindi na po. Ayos lang po ako. Malayo naman po dito sa bituka eh. Ayos lang talaga yan si Rex, ma'am. Kasi nga, galing yan sa hirap, diba? Kaya, sanay na yan sa mga ganyan. Umiti lang ako sa sinabi ni Andrea. Pero sa loob-loob ko, ay nasaktan na ako. Kasi, parang ang baba ng tingin niya sa mga mahihirap. Let's go Rex, gagamutin pa natin yan. Yaya sa akin ni Mami. Pero paano po yung nabasag? Huwag kang mag-alala. Yung mga katulong ng bahala maglinis niyan. Hindi na ako nakahiirit pa kasi siya na mismo ang nagsabi na kaya naman kung tatanggi pa ako. Habang palayo kami ay ang sama ng tingin sa akin ni Andrea. Kinagabihan ay hindi ako makatulog dahil sa sobra ko nang namimiss sila mama at papa, pati na rin si Kylene. Kumusta na kaya sila? Okay lang kaya sila? Gusto ko mong tawagan sila pero hindi ko magawa dahil natatakot ako na baka mahirapan akong mapalapit sa totoo kong pamilya hanggat nakikita ko sila. Pinagmasdan ko na lang ang mga larawan namin na magkasama pa kami at hindi ko napigilang umiyak. Kawawa naman ang unan ko dahil naranasan na naman niyang mabasa ng mga luha ko. Ilang minuto lang ay biglang nag-ring yung phone ko. Pagtingin ko, si Nathan nakikipag-video call. Siyempre, sinagot ko para hindi tayo mapapagalitan ni Master. Good evening my loves. Kumusta ka na dyan? Ako? Ito, nakauwi lang galing sa work. Nakakapagod sobra. Bungad sa akin ni Nathan. Okay lang naman ako my loves. My loves? Umiyak ka ba? Patay. Napansin natin ni Nathan. Hindi niya pwedeng malaman na dahil sigurado ako na paalisin niya ako dito. Ako? Umiyak? Hindi ah. Ba't naman ako iiyak? Huwag ako my loves. Kabisado na kita. Hindi talaga ako nakapagtago kay Nathan. Dahil kahit magkausap lang kami
sa phone ay kita niya pa din ang totoo dahil ramdam niya. Oo na, umiiyak na ako. Bakit? Inaapi ka ba nila dyan? Gusto mo sunduin na kita? Sino nang ngapi sa'yo? My loves, huwag kang huwi. Umiiyak ako kasi namiss ko ang pamilya ko. At syempre, ikaw din. Ganun ba? Hayaan mo, pupuntahan kita dyan bukas. Bukas na bukas. Bukas agad? Paano yung trabaho mo? Off ko naman, my loves. Kaya sayo ako bukas. Ikaw na munang trabahuin ko. Loko ka talaga. Matulog ka na nga. Antok lang yan. Ikaw din, my loves. Matutulog na. See you tomorrow. I love you, my loves. I love you too, my loves. Sa kabila ng lungkot na naramdaman ko ay may isang Nathan na laging nandyan para bigyan ng kulay ang malungkot kong buhay. Lagi siyang nandyan para pangitiin ako, para protektahan ako, at lalong lalo na para mahalin ako. Maswerte ako at siya ang naging boyfriend ko. Sir Rex, may bisita po kayo. Ha? Sino po? Di ko po kilala eh. Puntahan niyo lang po. Nasa labas siya. Sige po, salamat. Sino kaya yun? Bakit niya ko kailangan? Lumabas ako para tingnan kung sino yun. Tanghaling tapat, saka siya bibisita. Hindi ba siya nainitan? Pagbukas ko ng gate ay may tao nakasakay sa motor at naka-helmet, kaya hindi ko nakilala kung sino siya. Pero pagtanggal niya ng helmet, sinitan lang pala. Hi my loves. Itinabi niya muna yung motor niya sabay lapit sa akin at hinalikan ako sa may noo. Seryoso ka pala sa sinabi mo na pupunta ka? Oo naman. Alam ko naman kasi na namimiss mo ako. Dinalhan nga kita ng mga paborito mo, quick at fish balls. Hindi kaya? Talaga ba? Pero bakit? Bakit ganyan ang ngiti mo? Secret. Sige na. Uwi na lang ako. Di mo pala ako namimiss. Itatapon ko na lang tong binili ko. Tumalikod si Nathan at maglalakad na sana. Pero hinawakan ko siya sa braso para mapigilan. Masyadong pabibi. Oo na. Namimiss na kita. Kainis to, parang isip bata. Isip bata, pero mahal mo. Hindi na ako nakasagot sa sinabi ni Nathan dahil hanggang ngayon, kahit matagal na kami, hindi ko pa din maiwasan ng hindi kiligin sa mga banat niya sa akin. Hindi mo ba papasukin ang bisita mo? Napalingon agad ako sa nagsasalita sa likod namin. Pagtingin ko, si Kuya Samuel lang pala. Sino siya, my loves? Tanong sa akin ni Nathan. Siya pala si Kuya Samuel. Samuel Muentes, brother ni Rex. And you? Inabot ni Kuya Samuel yung kamay niya kay Nathan. I'm Nathan Fernandez, boyfriend ako ni Rex. Nagkamayan silang dalawa. Ako naman medyo kinakabahan kasi dire-diretso agad yung pagkasabi ni Nathan na boyfriend ko siya. Bakit? Hindi mo siya nagkwenta sa amin?
Kasi umahanap na ako ng tiyempo. Doon kaya tayo mag-usap sa loob. Yaya ni Kuya sa amin. Akala ko magagalit siya. Pero mukhang hindi naman. Sumunod kami ni Nathan kay Kuya at pinaupo kami sa may sala. Oh, may bisita pala tayo. Maya-maya, si Mami naman ang dumating. Tumayo agad si Nathan at nagipagkamay kay Mami. Magandang tanghali po, tita. Rex, ba't di mo sinabi na pupunta pa lang boyfriend mo dito? Di sana nakapaghanda tayo. Biglaan lang po kasi. Mami, kilala niyo na siya? Takang tanong ni Kuya Samuel. Hindi pa masyado. Pero nagkakilala na kami before. Di ba, Nathan? Tumango lang si Nathan bilang pagsagot. Nahiya din siguro ang loko. So, Nathan, gaano na pala kayo katagal ng kapatid ko? Akala mo, investigador si Kuya Samuel. Base sa pananalita niya. Gaano na nga ba kami katagal ni Nathan? Yung relationship kasi namin ay kami, tapos mag-break, tapos naging kami, tapos magkahiwalay ulit. Kaya kung susumahin is hindi ko na din alam. Almost 7 years na din. 7 years? Ganun na kami katagal? Ganun na kami katagal makakilala? Simula nang naging kami? Kinikimi lang ata ako ni Nathan. Kahit ako nga hindi ko maalala eh. Paano kayo nakakilala? Tanong ulit ni Kuya. I think we should meet your daddy before asking those questions to Nathan. Pababa na din yun. It's okay, tita. Nakakilala na kami ni Rex. Nakakilala kami ni Rex dahil tumira siya sa amin. Ang mami ko at mama niya ay magkapatid. Magpinsan? Magpinsan kayo that time? Pero tinuloy niyo pa din ang relasyon niyo? Medyo may gulat pa na pagkakasabi ni Kuya. Let me finish first. Stepmother ko lang ang tita ni Rex. Si Mami Ima. Kaya hindi yun naging dahilan para pigilan ko siyang mahalin. Pinsan ko lang siya sa papel, but not by blood. Iiyak na ba ako sa mga sinabi ni Nathan? Mukhang seryoso ang usapan niyo ha. Pwede ba akong sumali? Patay si Daddy. Nandyan na. What to do? Matatanggap niya na yung tungkol sa amin ni Nathan? O baka hadlangan niya din to. Since you're here, may ipapakilala kami sa iyo. Si Nathan, boyfriend ni Rex. Grabe si Mami. Wala man lang pa-effects. Sinabi agad. Good afternoon po, sir. Ako po si Nathan. Ethan Fernandez. Boyfriend ng anak niyo. Tumayo si Nathan para makipagkamay. Kaso, imbes na makipagkamay si Daddy, ay tinignan niya lang si Nathan. OMG, kinakabahan ako. Baka ayaw niya. Anong gagawin ko nito? Huminga ng malalim si Daddy, sabay upo sa may tapat namin. Napahawak na lang ako ng mahigpit kay Nathan dahil sobra na akong kinakabahan. Hindi ko alam kung anong klaseng pagpapalaki ang ginawa at tinuro sa iyo ng mga umampon sa iyo.
Pero sino ba naman ako para pigilan ang gusto ng anak ko? Siyempre, kung saan ka masaya, doon ako. Parang gusto kong magpaparty dahil sa mga narinig ko. Totoo ba talaga yun? Di siya galit? Di na kami pipigilan? Di na kami paghiwalayin? Thank you, sir. Hindi po kayo galit? Tanong ko sa kanya. Hindi. Dahil mga bata pa lang kayo. Nag-promise na kami ng mami nyo na ano man ang gusto nyo, basta hindi kayo nakakasakit ng iba, ay susuportahan namin kayo. Tama ang daddy mo, Rex. Basta wala kayong naapakang iba, susuportahan namin kayo. May mga kaibigan din ako na ganyan. Kaya naman, suportado ko kayo. Sa sobrang tuwa ko, ay napayakap ako ng mahigpit kay daddy. Hindi ko talaga in-expect na magiging maganda ang kalalabasan ng pagpapakilala ni Nathan. Kasi alam ko kapag mga businessman ay mas uunahin ang reputasyon nila kaysa sa ibang bagay. At tanggap nila ako bilang ako. At lalong-lalo na tanggap nila ang mahal ko. Kaya ka ba nagpunta dito ay dahil gusto mong hiramin ang anak ko? Tanong ni daddy kay Nathan. Opo sana. Medyo na-miss ko na kasi itong my loves ko eh. Sige, okay na sa akin. Basta ibalik mo ng maayos ang anak ko ha. Okay po. Nakangiti niya ang sagot. Ano my loves? Tara na. Agad-agad? Paalisin mo ako ng ganitong itsura. Sige na Rex, magbihis ka na. Magpasama ka na din dyan kay Nathan. Umakyat kaming dalawa ni Nathan papunta sa kwarto ko. Iyong tuwa ko ay wala pa din paglagyan. Sabi ko sa iyo my loves eh, gustuhan ako ng pamilya mo eh. Sa gwapo kong to. Sandali, bakit parang lumamig ata? Lumakas ata yung hangin dito. Ha? Anong hangin? Wala naman ah. Ang slow mo, kainis ka. Kala ko masungit sila. Kasi di ba? Yung nangyari sa birthday mo, pinahuli nila ang mama mo. Oo nga eh. Pero naintindihan ko naman sila, siyempre. Magulang din sila. At naagawan ng anak. Kahit sino naman siguro ganun ang gagawin. Ang yaman pala ng pamilya na to. Siguro mas mayaman pa sila sa amin. Hindi ko naman kailangan ng yaman eh. Sapat na sa akin ang masaya at buong pamilya. Masakit sa akin na iwan ng pamilyang nagaruga at nagmahal sa akin. Pero hindi ko din naman maatim na hindi makasama ang totoo kong pamilya. Caleb, anak, hindi ka ba pasaya na nandito ka na? Na nakasama mo kami? Kami na totoo mong pamilya. Masaya naman po ako. Naninibago lang po siguro ako. Hayaan mo. Mamahalin ka namin na higit sa pagmamahal na binigay nila sa'yo. May isa lang po sana akong hiling. Pwede po bang Rex na lang po ang gagamitin kong pangalan?
Ayaw na po kasi ang nakasanayan ko. Doon na po ako nakilala ng lahat. Nag-isip muna siya ng ilang segundo bago sumagot. Sige, papayag ako. Pero yung promise mo na hindi ka nalalapit sa pamilya mo, okay ba yon? Tango lang sinagot ko dahil naintindihan ko naman kung bakit niya sinabi yon. Dahil paano ko sila matanggap at mamahalin kung nakatali pa din ako sa nakaraan. Bago kami umalis ni Nathan ay ipinagpaalam niya muna ako. Pakiramdam ko ay prinsesa ako dahil kailangan ihatid ako ni Nathan bago maggabi. My loves, suotin mo na to yung helmet. Bakit? Bakit kasi nakamotor tayo? Inis kong tanong sa kanya. Para nga mas mabilis tayo makarating sa paruroonan natin. Saan ba tayo punta? Kahit saan. Kahit saan? Meron bang gano'n na lugar? Basta, sumama ka naman sa akin. Kumakit ka para di ka mahulog. Kapit talaga? Bakit? Ihulog niyo ba ako? Haha, loko to ha. Dahil sa bilis ng pangyayari, ay napayakap ako sa biwang ni Nathan. Dahil bigla niyang pinaharurot yung takbo ng motor. Nathan, ibaba mo na ako dito. Mamamatay ako nang wala sa oras. Sinigawan ko na siya na may kasama pang kagat sa likod niya. Trip ko lang kagatin siya. Aray naman my loves, relax lang. Hindi ka mamamatay dahil hindi ko hayaan na mangyayari yun. Ayaw mo pala ididandahanin mo lang. Nakinig naman siya agad sa akin. Takot na lang sa akin. Grabe naman si my loves. Ang bagal na. Ang bagal na nga lang takbo natin My loves, pwede ba i-cancel na muna natin yung gusto mong puntahan? Ha? Bakit? Bakit naman? Gusto ko lang sana makita yung kapatid ko sa school nila. Pero saglit lang at hindi naman ako magpapakita sa kanya. Gusto ko lang talaga siya makita. Sige my loves, ikaw ang bahala. Next time na lang siguro ako babawi kay Nathan. Na namimiss ko lang talaga yung kapatid ko. At gusto ko din na malaman kung okay lang ba siya. My loves, sigurado ka na ba? Paano kung malaman to ng mami mo? Baka magalit siya. Nathan, please, kahit saglit lang. Gusto ko lang talaga makita ang kapatid ko. Kita ko sa mga mata ni Rex ang labis na pagkagusto na makita ang kapatid niya. Kung ako nga ang nasa kalagayan niya, ganun din siguro ang gagawin ko. Dahil naging parte na sila ng buong pagkatao ko. Ang buong pagkatao ni Rex. Sinamahan ko si Rex papunta sa school ni Kylen. At nag-promise siya na sisilipin niya lang ang kapatid niya. Pagpasok namin ni Rex sa loob ng school, ay pumunta agad kami sa room ni Kylen. Pero hindi kami masyadong lumapit. At nagtago kami sa may halamanan. Pinagmasdan ko lang si Rex. At habang tinitingnan niya yung kapatid niya, ay umiiyak na siya. Sobra akong nahawa kay my loves.
dahil sobra siyang naipit sa sitwasyon. Dahil hindi niya malapitan ng kapatid niya. My loves, sabi ko sa iyo, huwag na tayo pumunta dito eh. Tingnan mo, nahirapan ka tuloy. Pinunasan niya yung mga luha niya at tumarap sa akin. Ayos lang ako, my loves. Masaya na ako na makita ang kapatid ko kahit sa malayo. Ano nang sunod mong gawin? Tanong ko sa kanya. Uuwi na lang siguro ako. Kahit hindi magsabi sa akin si Rex, ay alam kong sobra siyang nasaktan at bilang boyfriend niya ay kailangan niyang maramdaman na may kasama siya. Umalis na kami ni Rex at tuminto kami sa may nadaanan naming convenience store para bumili ng mga kain. Medyo nagugutom na din ako. My loves, kumain ka muna. Inabot ko sa kanya yung binili ko. Pero ang lalim pa din ang iniisip niya. My loves, sorry kung nasira ko yung dapat nalakad natin. Ayos lang, marami pa naman next time. Kaya huwag ka na malungkot. Salamat. Kasi lagi kang nandyan kapag malungkot ako at may problema ako. Siyempre, boyfriend mo ako at mahal kita. Kaya danamayan at sasamahan kita sa lahat ng problema mo. Basta lagi ka lang magsasabi sa akin. Alam mo yung feeling na kahit anong panggap mo na okay ka, pero ang sakit pa din. Akala ko kasi magiging madali lang lahat. Na kapag nandun ako, nakatira sa mga montes, ay makakalimutan ko agad yung pamilyang kinalagyan ko. Nagsimula na siyang magsalita at umiyak sa tabi ko. My loves, hindi ko alam kung gaano kasakit ang naramdaman mo ngayon. Pero nandito lang ako para sa'yo. Alam ko naman yun. Kaya nga, sobrang nagpasalamat ako. Pasalamat ako sa'yo eh. Parang ayaw ko na tuloy iiwan si Rex. Sobra akong naawa sa kanya. Kung pwede lang sana, 24/7 akong nasa tabi niya. My loves, gusto mo, sa inyo na lang muna ako tumira. Ako nang bahala kung kumausap sa parents mo. Hindi na, my loves. Kaya ko naman at saka malayo yung bahay namin sa work mo. Baka mas lalo ka lang mahirapan. Huwag ka na kasing malungkot para hindi ako nagalala sa'yo. Hindi na nga, promise. Tingnan mo pa. Ngumiti-ngiti sa akin si Rex at parang bata. Sa sobrang tuwa ko sa kanya ay kinurot ko siya sa magkabilang pisngi. Tast. My loves, namiss ko yan. Ang alin? Yung patast mo kasi dati ayan lagi ang narinig ko sa'yo kapag galit ka. Galit ka sa akin o di kaya nainis ka. Galit ka ba? Ako galit? Bakit naman? Ako magalit sa'yo. Ano ba kasing ibig sabihin ng task mo? Gusto mo ba talaga malaman? Oo, ano nga? Task means tara sa kama. Gusto ko malakhak dahil sa naging reaksyon ni Rex. Niloko ko lang naman siya. Pero siya masyadong seryoso. Sira ulo ka.
kung ano-ano ang sinasabi mo. Ano nga kasi? Yun nga yun. T means Tara. Is means sa. Ki means kama. Saktong-sakto, di ba? Ba't ayaw mo maniwala? Sinungaling ka. Ano, dati palang pinapantasya mo na ako? Medyo. Bahala ka nga sa buhay mo. Biro lang, my loves. Ito naman, masyadong seryoso. Yung Tara sa kama, nabasa ko lang talaga yun before. Pero kapag ginagamit ko talaga yung task, means nainis ako. Or hindi, may something ako na hindi approve. Kung minsan naman, expression ko lang. Talaga kapag speechless ako, masyadong seryoso si Rex. Pwede ba ang biruin basta dahil maniwala agad? Alam mo, Nathan, ang dami mo nang nalalaman. Puro kalokohan nga lang. Sumandal ako sa balikat ni Rex. Kabisado ko na to. Si my loves, nagpapalambing lang to sa akin. Kaya nagaganyan yan. Minsan nga, tinatanong ko siya kung may buwanang dalaw siya. Kasi madalas ang mainitin ng ulo sa akin, pero ang ending, nakagalit at napipikon sa akin. Hindi ko alam kung matutuwa ko na makasama ko si Nathan ngayon. Wala kasi ibang ginawa kundi asarin at pikunin ako. After namin kumain, dalawa ay nagpahatid na din ako sa kanya. Pauwi kasi nga ang bilin sa amin bago magdilim. Strict ng parents ko, no? Anak-anak kasi ng maganda eh. My loves, wala man lang bang goodbye kiss? Sabi sa akin ni Nathan nang makababa ako sa motor niya. Tast. Sagot ko na lang, my loves, Tast, niyaya mo ba ako? Sarap talaga piktusan ni Nathan. Lakas pa din mangasar. May pagtanggal pa ng helmet niya para makita ko ang ekspresyon ng mukha niya. Umalis ka na nga. Grabe ka sa akin. My loves, pinapalis mo na ako. Hindi ko na siya pinatapos magsalita dahil hinalikan ko na siya sa labi para manahimik na. Di nanahimik nga ang loko. Sige na, umuwi ka na, ingat sila sa'yo. Yung relationship namin ni Nathan ay hindi puro kilig. Kasi kung baga sa ulam, ang pangit kung isang luto lang ang gagawin mo. Dapat i-try mo din ang iba, baka mas masarap. Ayoko kasi ng puro lambing lang. Gusto ko kahit papano may asaran at lukuhan na nagaganap. Umalis na din naman agad si Nathan. Pinauwi ko na siya kasi may trabaho pa siya bukas. At habang papasok ako sa bahay namin, ay may nakita akong lalaking nakatayo at nakatingin lang sa may gitna namin. Sino kaya to? May nantay kaya siya? Ang ginawa ko na lang ay nalapitan ko siya para makita. Andrew? Rex? Andrew, anong ginawa mo dito? Dito kasi nakatira yung girlfriend ko. Ikaw, bakit ka nandito? Sabihin ko ba sa kanya na o wag na muna?
Ay, bahala na nga. Dito din kasi ako nakatira. Talaga? Bakit? Kamag-anak ka ba nila? O kaibigan? Kapatid ko si Andrea. Medyo nagulat siya sa sinabi ko. Kapatid? Paano nangyari yun? Ang alam ko lang na kapatid niya ay si Samuel. Ang hirap ipaliwanag eh. Siguro si Andrea na lang ang bahalang magkwento sa'yo. Bakit nga pala nandito ka sa labas? Ayaw kasi lumabas, Andrea. Kanina pa ako text ng text at nakailang missed calls na din ako. Kaso hindi niya sinasagot. Ganun ba? Tara na. Tara na muna sa loob. Doon muna siya antayin. Ako nang tatawas kanya. Talaga? Salamat, Rex. Sumunod sa akin si Andrew sa loob. Nakaawa naman. Kasi kung mag-aantay lang siya sa labas. Diyan ka muna. Tatawagin ko lang si Andrea. Sige, salamat ulit. Iniwan ko na muna si Andrew para puntahan si Andrea sa kwarto niya. Good luck sa akin. Sana lang talaga hindi mag-init ang ulo niya. Nakailang katok ako bago siya lumabas. At nang makita niya ako, ay sumimangot agad siya. Ano bang problema mo? Bungad na sa akin. Ay ano kasi, may bisita ka. Sinong bisita? Importante bang bisita yan? Yung boyfriend mo, nasa baba, inaantay ka. At sino nagpapasok sa kanya? Pinapasok ko na kasi nandun lang siya sa labas eh. So, pinapasok mo nga. Alam mo, ikaw, masyado kang pabida eh. Una, kila mami at daddy. Tapos, si kuya. Gusto mo ikaw ang ikabanding. Tapos ngayon, pati sa boyfriend ko. Grabe, ganyan na pala ang tingin sa akin, Andrea. Kahit wala naman akong ginagawang masama. Binapasok ko lang siya kasi kawawa naman siya kung sa labas lang siya maghintay. At anong pinapalabas mo? Na ikaw ang mabait at ako ang masama? Hindi naman sa ganun. Ganun yun, Rex. Ganun yun. Since ikaw naman ang nagpapasok sa kanya. Dito eh, hindi ikaw na din ang mag-entertain. Hindi na ako nakapagsalita dahil sinarahanan niya ako ng pinto. Anong sabihin ko nito kay Andrew? Grabe naman siya. Hindi man lang niya hinarap. Kahit saglit lang, kawawa naman yung tao. Bumaba na lang ako para naman hindi na siya maghintay sa wala. Andrew, sorry, masama daw ang pakiramdam niya. Kaya hindi siya makakababa. Ganun ba? Pakisabi na lang sa kanya na pagaling siya at i-message niya lang ako kapag okay na siya. O sige, pasensya ka na talaga. Okay lang yan. Okay lang yun, Rex. Nice meeting you again. Hinatid ko na palabas si Andrew. Ako tuloy yung nahiya sa nangyari. Kawawa naman yung tao. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat at tinapos niyong panoorin ang buong video. Sana may nakuha kayong aral sa kwentong ito. At sana naman samahan niyo pa rin ako sa susunod na chapter. Sorry, it's DJ.